Bridget's POV. Sure ka na ba dyan sa desisyon mo? Sasama ka kay Montblanc? Seryosong tanong sa akin ni Kuya Crawford. Saglit kong iniwan na mag-ama ko sa loob ng kwarto para kausapin si Kuya tungkol sa magiging desisyon ko. Ayoko na kasing makipagmatigasan pa kay Hercules, lalo na't gusto ng dalawa kong anak na makasama nila ang kanilang ama. Walang choice kundi ako na lang mag-adjust para wala ng gulo. Oo kuya, isa pa gusto ng mga batang makasama nilang ama nila, kaya naman gusto ko rin silang pagbigyan. Seryosong sagot ko kay kuya. Napansin kong natigilan to habang titig na titig sa akin. Di naman ako mapakali. Sa nakikita ko sa kanya ngayon para bang hindi siya pabor sa kung ano man ang desisyon ko. Paano ka naman? Gusto mo rin ba to? Sana sinaalang-alang mo rin ang kagustuhan mo, hindi ang kagustuhan ng mga bata. Ikaw ang ina at nasa iyong lahat ng karapatan. Seryosong sagot ni Kuya. Kuya, marami akong mga desisyon noon na gusto kong pagsisihan ngayon. Gusto kong bigyan ng chance si Hercules na makasama niya mga bata. Nakikinita ko naman na magiging mabuti siyang ama sa mga bata eh. Saka sinabi niya naman na wala kaming pakialaman sa isa't isa. Magsasama kami sa isang bubong dahil sa mga bata at wala nang iba. Malaya pa rin ako at pwede ko pa rin gawin lahat ng gusto ko. Yun nga lang kailangan kong tumira ng mansyon para masamahan ng mga anak ko. Di rin naman ako papayag na wala ako sa tabi nila habang lumalaki sila eh. Sana maintindihan mo kuya. Mahabang paliwanag ko kay Kuya Crawford. Napansin ko naman ang dahan-dahan niyang pagtango. Okay, fine. Pero palagi mong tatandaan na nandito lang ako. Kung anumang mga problemang kakarapin mo, wag na wag kang mahihiya na lumapit sa akin. Magkapatid tayo at wala ko ibang hangad kundi ang kaligayahan mo, Bridget. Madamdaming bigkas ni Kuya. Kagad naman akong nagpakawala ng pilit ng ngiti sa labi ko. Oo naman, mag-iingat ako. Huwag kang mag-alala, Kuya. Di na ako iyak pang muli ng dahil sa kanya. Aalagaan kong sarili ko, di pa rin magbabago ang plano ko na muling bumalik ng opisina. Nakangiti kong sagot sa kanya. Of course, always welcome ka sa opisina mo. Namimiss ka rin ng mga empleyado kahit aasahan ko na magre-report ka sa akin sa mga susunod na araw. Nakangiti niyang sagot sa akin. Kaagad naman akong tumango. Aayusin ko munang lahat at asahan mo. Magre-report ako as soon as possible, kuya. Sa ngayon kasi hindi ko pa yun magagawa, lalo na't nakaburol pa si Lola Amelia at maghahanap din ako ng school kung saan po pwede mag-aral si Stella at Selena. Nakangiti kong sagot. Take your time, Bridget. Unahin mo muna sila at kapag okay na, mag-uusap ulit tayo tungkol sa magiging papel mo sa negosyo natin. Nakangiti niyang sagot sa akin. Nagtapos ang pag-uusap namin dalawa ni Kuya na magaan ang kalooban ko. Ilang beses na akong nadapa at kung mali man na naging desisyon ko ngayon, sa pagpayag kong sumama kay Daniel alam ko, nandyan lang si Kuya na handa akong damayan. Swerte ko pa rin dahil may balikat akong palaging nasasandalan tuwing umiiyak ako. Pagkatapos kong ayusin ang mga gamit ng anak ko, kagad naman yung kinarga ni Hercules sa sasakyan niya. Nagdala lang din ako ng ilang pirasong damit ko dahil di ko rin alam kung magtatagal ba ako sa poder ni Daniel. Pero isa lang ang sigurado ko, di na ako aasa pa na muli kami magkaayos. Para na lang sa mga bata ang ginagawa namin ngayon. Pwede ba kitang makausap, Mr. Hercules Montblanc? Paalis na kami nang biglang lumapit si Kuya sa amin. Seryoso ang mga matang tumitigto kay Hercules, kaya naman di ko maiwasan na makaramdam ng tensyon. Sure, malamig na sagot ni Daniel. Sumunod siya kay Kuya na naglakad patungo sa kabilang bahagi ng pool. Mula sa kinaroroonan ko, nakita ko silang seryoso nag-uusap, kaya agad akong nakahinga ng maluwag. Alam kong hindi in good terms ang dalawa, kaya natatakot din ako na magpang-abot silang dalawa. Halos 5 minuto rin nag-usap sina Kuya at Daniel. Di ganon katagal, pero kita kong tensyon sa mukha ng dalawa. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin ako dahil lang sa kita ng nangyari. Naging maayos ang mga sumunod na sandali. Tahimik kaming bumiyahe ni Hercules patungo sa mansyon. Ang dating tirahan ko kung saan nakaranas ako ng sakit ng kalooban. Ang dating tirahan kung saan umasa ako na magiging maayos ang buhay mag-asawa namin. Si Alina nga pala, kamusta siya? Nakakailang katahimikan sa pagitan naming dalawa kaya naman ako na ang bumasag noon.
Gusto ko maging kaswal kami sa isa't isa. Ayoko naman na hindi kami magpapansinan kapag kami lang dalawa ang magkasama. Mas nakakailang kasi yun. Ayun, patuloy pa rin sa mga medications niya. Naging successful ang surgery niya 2 years ago, pero hindi na siya sa mansyon nakatira. Nasa kay mommy na siya. Malamig na sagot niya sa akin. Di ko naman mapigilan na makaramdam ng tuwa. Kahit hanggang langit ang nanay ko, sa nanay ng batang yon ay galit ako, hindi maikakaila na magaan ang loob ko kay Alina. Kahit papano masaya ako nalagpasan niya na ang malaking pagsubok na dumaan sa buhay niya. Hoping na sana'y tuloy-tuloy ang kanyang paggaling. Si Rodora, ano nang nangyari sa kanya? Muling tanong ko sa kanya. Napansin kong napasulyap muna to sa akin bago niya ako sinagot. Nasa kulungan pa rin at di na siya makakalabas pa kahit kailan? Maiksing sagot niya. Sa pagkakataong to, ramdam ko ng galit sa boses niya, kaya hindi na ako muling umimik pa. Mommy, Daddy, Baby Althea! Pagdating namin ng mansyon, ang masayang mukha ni Nestel at Selena ang kaagad sumalubong sa amin. Di ko naman mapigilan ang pagguhit na masayang ngiti sa labi ko. Sa nakikita ko sa kanila ngayon, talagang masaya sila sa piling ng kanilang ama. Alam ko sa sarili ko na hindi nga ako nagkamali sa desisyon ko na pagbigyan sila na makasama nila ang kanilang ama. Magiging masaya din ako kapag makita silang masaya. Mommy, dito ka na rin titira? Dito na ba tayo titira kasama si Daddy? Excited na tanong sa akin ni Selena. Sa edad nitong 9 years old, konting-konti na lang talaga at magiging kasing tangkad ko na siya. Ang laki niyang bulas na bata? Yes, dito na tayo titira. Kasama ng daddy ninyo. Nakangiti nitong sagot sabay sulyap kay Hercules na karga-karga sa Baby Althea. Yes. So ibig sabihin ba, complete family na tayo? May mommy at daddy na kami sa isang bahay? Nakangiting sagot naman ni Stell. Sa loob ng 3 taon na magkasama kami, ngayon ko lang siya nakitang umiti ng ganito. Ngayon ko lang lubos na naisip na gusto pala talaga nilang makasama ang ama nila. Okay kids, pagod ang mommy nyo sa maghapon kaya pasok na tayo sa loob. Teka lang, sinunod nyo ba ang sinabi ko sa inyo kanina na maligo kayo? Nakangiting sabat naman ni Daniel. Nang titigan ko siya, kitang-kita ko rin sa mga mata niya ang tuwa. Tama nga siguro ako. Magiging mabuti siyang ama sa mga bata at kailangan kong ipanatag ang kalooban ko habang nakatira ako dito sa mansyon. Walang masamang mangyayari sa mga anak namin at magiging masaya din ang mga bata dito. Magiging normal ng takbo ng buhay ng 3 mga anak namin. No po, Daddy. Inintay pa po namin kasi kayo eh. Kaagad namang sagot ni Selena. Halata talaga na daddy's girl siya. Wala talagang choice kundi pakisamahan ng maayos itong si Hercules para sa katahimikan ng lahat. Mabilis ngang lumipas ang ilang sandali. Katulad ng sinabi ni Daniel, wala nang namagitan pa sa aming dalawa. Katunayan nga, hiwalay ulit kami ng kwarto which is pabor naman sa akin yon. Kung anong kwarto ang ginamit ko noon na mag-asawa pa kami, yun din ang gagamitin ko ngayon. Kailangan ko lang talagang makontento sa mga bagay-bagay na meron ako. Di ko na muna siguro iisipin ang sarili ko. Ang mas importante ngayon, masaya mga anak ko. Yun lang ang mahalaga at wala nang iba. Kaya lang habang nililibot ko ang aking paningin sa buong silid, di ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Muling nanariwa sa isipan ko ang mga nangyari ng nakaraan. 10 taon na rin pala ang lumipas. Saksi ang kwarto na to sa paghihirap ng kalooban ko at ayoko nang maulit pa yon. May kanya-kanyang silid na sina Serena at Stell dito sa mansyon at si Baby Althea na lang makakasama ko. Sa mga susunod na araw, bala kong kumuha ng yaya niya. Gusto ko kasi talagang magtrabaho ulit eh. Wala akong balak magpakaburo dito sa mansyon ng kagaya noon. Sa isipin yon, di ko naman maiwasan na makaramdam ng lungkot. Mabuti naman natulog si Althea kaya naman magagawa ko ng lahat ng gusto ko dito sa loob ng kwarto. Wala sa sariling nilibot ko ang tingin sa paligid at napansin ko, parang wala man ang pinagbagong room na to. Halatang alaga sa linis. Ganun pa rin ang mga nakadisplay na nakikita ko at kaagad dumako ang tingin ko sa isang malaking picture frame na nakasabit sa dingding, malapit sa headboard ng kama. Muli ako nakaramdam ng di may paliwanag na lungkot. Bakit kaya hindi pa tinanggal ni Hercules ang wedding portrait namin? Nalimutan niya ba or talagang di namin siya pumapasok sa kwarto na to kaya hindi niya napapansin? Sa isipin yon, di ko maiwasang malungkot at mapangiti.
Nakiramdam ako ng panglaw sa puso ko habang nakatitig ako sa picture frame. Halata talaga sa mukha ni Hercules na hindi siya masaya sa kasal namin noon. Habang tinitingnan ko ang picture naming dalawa para bang muling nanumbalik sa puso at isipan ko ang masalmuot naming pagsasama noon. Wala sa sarili, nilibot ko ang tingin sa paligid ng silid. Ayoko nang makita pang wedding picture namin. Tatanggalin ko dahil wala ng dahilan pa para isabit ang larawan na yan dahil matagal naman na kaming divorce si Daniel. Isa pa, malabo na rin naman talagang magkabalikan kami. Nandito ako sa mansyon para sa mga bata at wala nang iba. Sinulyapan ko muna ang wedding picture namin bago ako naglakad patungo sa nakasarang walk-in closet. Pinihit ko ang seradura at binuksan yon. Sa pagpasok ko sa loob, muling tumampad sa paningin ko ang pamilyar na mga gamit. Mula sa mga damit hanggang sa mga sapatos, intact pa rin lahat ng gamit ko. Mukhang kompleto pa nga eh. Kung anong ayos noon, ganun pa rin ang ayos hanggang ngayon. Di ko na tuloy mapigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Kala ko talaga tinapon ng lahat ni Hercules lahat ng gamit ko noon eh. Pero gusto ko tuloy isipin na mahalaga naman pala ako sa kanya dahil di niya naman pinagdiskitahan ng mga gamit ko kahit ilang taon na tong nandito sa loob ng silid na to. Di pa rin ako makapaniwala na sa loob ng 10 taon na wala ako sa mansyon na to, nandito pa rin ang mga gamit ko. Yun nga lang, ang iba dito hindi nakasya sa akin. Medyo payat kasi ako noon at nagkalaman lang ako ng konti nung nanganak ako. Kailangan ko pa rin isa-isa i-check lahat ng mga gamit. Itapon ng mga damit na hindi nakakasya sa akin. Pagkatapos kong isa-isang i-check ang mga gamit ko sa loob ng walk-in closet, nagpa siya ako lumabas ng kwarto para maghanap ng pwede kong tuntungan. Nangangati na kasi talaga ang mga palad ko at gusto ko nang tanggalin ang portrait ng kasal namin dalawa ni Daniel. Ayoko nang makita pa dahil feeling ko, bumibigat lang ang pakiramdam ko. Ma'am Bridget, welcome back po. Pababa ako ng hagdan na makasalubong ko isang naka-uniform na kasambahay. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Pamilyar sa akin ang kanyang mukha and sad to say, di ko na maalala ang kanyang pangalan. Si Tonya po ako, ma'am. Bago po kayo umalis noon, nandito na po ako sa mansyon. Nakangiti niyang wika sa akin. Napansin marahil kinikilala ko siya. Ha? Oo nga pala, naalala ko na. Kamusta ka, Tonya? Tuwang-tuwa akong bigkas. Imagine, ang tagal na palang naninilbihan kay Daniel. Siya lang naman ang nakakasundo kong kasambahay dati. Siya lang din ang kasambahay namin na tinuturing akong amo noon. Siya lang din nakakaintindi sa aking mga nararamdaman noon. Siya rin ang saksi sa makailang ulit kong pagluha dahil sa kasawian kay Daniel. Ayos lang po, ma'am. Naku, lalo po kayong kumanda, Ma'am Bridget. Nakangiti niyang sagot sa akin. Di ko naman mapigilan ang matawa. Di pa rin siya nagbabago. Ang bait pa rin ng babaeng to. Ganun ba? Parang di naman. Medyo tumaba na nga ako ngayon, no? Nakangiti kong sagot sa kanya. Slim lang po kayo noon, ma'am. Pero mas sexy po kayo ngayon. Parang gusto ko tuloy kiligin sa sinabi niya. Di rin kasi ako sure ngayon kung maganda pa ba ako, lalo na't naging abala ko nitong mga nakaraang taon. Aminado ko na medyo napabayaan ko ng sarili ko. Nadagdagan ang aking timbang pero alam ko rin na hindi naman ako mataba. Nadagdagan din ang size ng bra ko pagkatapos kong ipinanganak si Althea. Salamat naman kung nagagandahan ka pa rin sa akin, Tonya. Pasensya ka na ha. Wala akong ibigay na pasalubong sa'yo pero promise, babawi ako sa'yo sa susunod na mga araw. Nakangiti kong sagot sa kanya. Naku, ayos lang po, ma'am. Sino ba naman ako para pasalubungan ninyo? Masaya po ako dahil nandito ka na ulit, ma'am. Mas gusto pa kitang maging amo kumpara kay Rodora. Hindi po kayo kagaya ni Rodora na akala mo kung sino nung tumira na siya dito dati? Sagot niya naman at halos pabulong niyang sinambit ang huling katagang binigkas niya. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Matagal na siya dito sa mansyon at sigurado ako lahat ng mga nangyayari sa paligid na saksihan niya. Parang gusto ko tuloy itanong kung kamusta si Hercules sa nakalipas na taon. Kung nagdadala ba siya ng mga babae dito sa mansyon simula nung nakulong si Rodora. Tonya, may alam ka bang patungan? I mean, may tatanggalin kasi ako sa loob ng kwarto ko na nakadisplay at need ko nang mapapatungan dahil hindi ko maabot eh. Tsaka na siguro ako magtatanong sa kanya ng mga bagay-bagay. May mas importanteng bagay akong gustong pagtuunan ng pansin. Hagdan po ba, ma'am? Nagtataka niyang tanong sa akin. Kagad akong tumango. Meron po.
Dadalhin ko na lang po sa kwarto ninyo, sagot niya sa akin. Tuwang-tuwa naman akong tumango. Talaga? Sige Tonya, salamat ha, need ko lang talaga eh. Tsaka patulong na rin ako ha? Nakangiti kong sagot sa kanya. Kaagad siyang tumango at nagpaalam na rin sa akin. Kukunin lang daw ang hagdan at dadalhin din daw niya diretso sa kwarto ko. Samantala masaya naman akong bumalik ng kwarto. Mabuti na lang talaga nandito pa rin si Tonya sa mansyon. Kahit papano may makakasundo ako habang nakatira ako dito. Di naman nagtagal ang paghihintay ko dahil kaagad namang dumating si Tonya. Dala niya ang isang hagdan at tinanong niya pa ako ano daw pang gagawin at siya na raw ang bahala. Mabilis kong tinuro sa kanya ang wedding picture namin ni Hercules na nakasabit at nang sinabi kong yun ang tatanggalin namin napansin ko ang pagkagulat na kaagad rumihistro sa mga mata niya. Tatanggalin po ma'am? Bakit po? Sayang naman. Kaagad akong umiling. Matagal na kaming divorce ni Hercules kaya dapat lang natanggalin yan. Matagal nang expired ang larawan na yan kaya dapat lang itapon na. Nakangiti kong sagot kay Tonya. Pero alam po ba to ni Sir Daniel? Baka mamaya pag nalaman niyang tinanggal natin yan, magalit sa atin si Sir. Nakakatakot pa naman siya kung magalit. Nag-aalalang sagot niya. Di magagalit yun, Tonya. Ano ka ba? Wala naman siyang pakialam sa larawan na yan eh. Nakalimutan mo na ba ako nagpagawa ng frame na yan? At grabe ang galit to ni Hercules. Nung una niyang nakita yan sa wall. Muntik pang ang basagin eh, kaya't wala nang dahilan pa na magalit siya ngayon sakaling itapon mo natin yan. Mahabang paliwanag niya kay Tonya. Kayo po. Pero kung sakali pong magalit si Sir Daniel, wala po akong kasalanan ma'am ha. Hindi po ako madadamay. Nag-aalalang sagot niya. Kaagad akong tumango. Walang dapat ipag-alala si Tonya dahil totoo naman talaga. Walang pakialam si Hercules sa larawan namin nung kinasal kami. Malabo nga magalit si Daniel dahil umpisa pa lang isang malaking pagkakamali na ang kasal naming dalawa. Matagumpay naming natanggal ni Tonya ang naturang picture frame na nakahang sa kwarto ko. Gayunpaman di ko maiwasang makaramdam ng lungkot habang pinagmamasa na nasabing larawan. Muli kasing bumalik sa balintataw ko ang malungkot na nakaraan ko sa piling ni Daniel. Mga bagay na iyoko na sanang balikan pa at gusto ko na lang makalimutan. Well, life must go on, ika nga. Ayoko nang mabuhay sa nakaraan. Itong picture frame na lang ang natitirang alaala ko nung kinasal kaming dalawa ni Hercules. Dahil ang mga naipon kong mga larawan namin noon, mismong si Hercules din ang nagtapon ng mga panahong palagi kaming nag-aaway dahil ayaw nga niya sa akin. Di raw ako ang pangarap niyang babae at sinira ko raw ang buhay niya. Kaya wala raw akong karapatang mag-ipon ng mga basura dito sa pamamahay niya. Ano na ngayon ang gagawin ko dito, ma'am? Itatamba ko po sa storage room? Seryosong tanong sa akin ni Tonya. Pigil ko naman ang sarili kong maluha. Lintik dahil sa picture na to. Feeling ko talaga na numbalik ang masakit na alaala ng nakaraan namin. Huwag na sa storage room, Tonya. Diretso tapon mo na lang sa basurahan. Kunwari, bale wala akong sagot. Napansin ko muling natigilan si Tonya. Seryoso akong tinitigan sa mga mata, kasabay ng pag-iling. Sigurado po kayo, ma'am? Sa basurahan talaga? Pwede naman natin itong pansamantalang ilagay sa storage room. Sayang din po kasi ito eh. Nag-aalalang sagot niya sa akin habang nakatitig sa larawan. Pilit naman akong ngumiti sa kanya. Walang sayang dyan, Tonya. Divorce na kaming dalawa ni Hercules at walang dahilan para i-keep ko ang larawan na yan. Kunwari bale wala akong sagot sa kanya. Napansin kong bahagyang gumalaw si Baby Althea kaya agad ko siyang dinalohan sa pag-aalala na magising siya. Baka kasi mag-iiyak at magpakarga eh. Marami pa akong gustong gawin dito sa kwarto at magagawa ko lang yon kapag tulog itong bunso ko. Sige po ma'am, kung yan po ang gusto ninyo masusunod po. Narinig kong sagot ng napipilitang boses ni Tonya. Tumango lang ako habang nasa kay Baby Althea na ang buo kong atensyon. Sige ma'am, lalabas na ako. Tawagin niyo na lang ako kapag may kailangan pa kayo. Narinig kong muling wika ni Tonya. Muli akong tumango at nasundan ko na lang siya ng tingin hanggang sa paglabas niya ng kwarto bit-bit ang picture na tinanggal ko sa wall. Kahit mabigat sa kalooban, tuluyan ko ng pinakawala na nag-iisang alaala na naiwan nung kinasal kaming dalawa ni Daniel. Ayoko na gawing palamuti dito sa loob ng kwarto ang isang bagay na matagal nang tapos. Di na maibabalik ang lahat at isang mapait na alaala na lamang ang naging kasal naming dalawa ni Daniel. Isang malaking pagkakamali na habang buhay kong pagdurusahan.
Nang mapansin ko na muling nakatulog si Baby Althea, muli kong pinagpatuloy ang mga dapat kong gawin. Hindi pa ako pwede magpahinga dahil kailangan ko pang ayusin ang mga gamit ng bata. Akmang maglalakad na sana kung muli papasok sa loob ng walk-in closet nang bigla bumukas ang pintuan ng kwarto. Nagulat pa ako na makita ko si Hercules. May bitbit na isang bagay na hindi ko alaing mapapa sa kamay niya. Tsaka ano to? Bakit bigla na lang siyang pumapasok sa kwarto ng may kwarto? Ni hindi man lang siya kumatok. Grabe siya. Sama na ugali ng taong to. Kung noon malaya niyang magawa lahat ng gusto niyang gawin sa akin, iba na ngayon. Di na ako papayag lalo na't wala na akong balak pang sundan si Baby Althea. Tsaka hiwalay na nga kami, diba? Kaya hindi talaga po pwede. Ano to? Ano na naman to, Bridget? Naiinis niyang agad na bigkas sa akin. Kagad napakunot ang noo ko at sinenyasan siyang hinaan ng boses dahil baka magising si Baby Althea. Ano to? Kailangan mo ba talagang gawin to? Pati ang kaisa-isang bagay na remembrance na minsan tayong kinasal, gusto mong itapon? Natigilan ako at nagtatakang napatitig sa hawak niya. Oo nga pala. Paano napunta sa mga kamay niya ang wedding pictures namin na ipinatapon ko kay Tonya? Tsaka kailan siya nagkaroon ng concern sa picture na yan? Gayong noon pa man halos isumpa niya ng kasal namin? I don't understand. Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong kay Daniel. Lalo nagsalubong kilay niya at matalim ang mga matang tinitigan ako. You don't understand? Ni hindi mo man lang naisip ang ginawa mo ngayon lang. Kailangan ba talaga tanggalin ang frame na to at ipatapon sa basurahan? Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa nakaraan natin? Galit niyang tanong sa akin. Sa sobrang lakas ng boses niya, mabuti na lang. Di nagising si Baby Althea. Kasal? Daniel, nakalimutan mo na ba? Matagal na tayong hiwalay at wala nang dahilan pa para itago o display natin ang mga bagay na yan. Naguguluhan ko namang sagot sa kanya. Napakahirap talagang intindihin ang ugali ng taong to. Lahat na lang binibigyan ng kahulugan. Bahala na siya. Kung ayaw niyang itapon ang picture na yan, itago niya sa kwarto niya. Itago niya sa lugar na hindi ko nakikita. Ayoko nang bumalik sa isipan ko ang mga nakaraan namin. Yeah, we're already separated at siguro nga walang kwentang bagay nito para sa'yo. Galit na sagot niya sa akin at mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Di pa rin ako makapaniwalang nasundan ko na lang siya ng tingin. Heist, maraming taon ang nakakalipas pero parang lalong lumala ang ugali niya. Napakahirap niya rin intindihin.